At sumagot sa kaniya si Jesus at sinabi, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" At sinabi ng lalaking bulag, "Rabboni," natanggapin ang aking paningin. At sinabi sa kaniya ni Jesus, "Humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Dadako naman po tayo ngayon sa part 2 ng ating pakikinig ng mga salita ng ating Panginoong Hesukristo para po mapalakas po yung ating pananampalataya. Papakinggan po natin yung mga himala na ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo sa sulat naman po ni San Marcos. Marcos Kabanatang 1. Pagdakay may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumal-dumal na espiritu at siya'y sumisigaw na nagsasabi, "Anong pakialam namin sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? Naparito ka baga upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos." At sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, "Tumahimik ka at lumabas ka sa kaniya." Nang mapangatal niya siya at makapagsisigaw ng malakas na tinig, ay lumabas sa kaniya. At silang lahat ay nangagtaka, ano pat sila rin ay nangagtatanungan na sinasabi, "Ano kaya ito? Isang bagong aral yata. May kapamahalaang nag-uutos pati sa mga karumal-dumal na espiritu at siya'y tinatalima nila." At nang kinagabihan, paglubog ng araw, ay kanilang dinala sa kaniya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo. At ang buong bayan ay nangagkatipon sa pintuan. At nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng sari-saring sakit. At nagpalabas ng maraming demonyo. At hindi tinulutang magsipagsalita ang mga demonyo, sapagkat siya'y kanilang kilala. Marcos Kabanatang 2. At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kaniya, na usong ng 4. At nang hindi sila mga kalapit sa kaniya, dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubungan ng kaniyang kinaroroonan. At nang yaoy kanilang masira, ay inihugos nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, "Anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan." Ngunit mayroon doong nangakaupong ilan sa mga eskriba na nangagbubulay-bulay sa kanilang mga puso. "Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang?" At pagkaunawa ni Jesus sa kaniyang espiritu na sila'y nangagbubulay-bulay sa kanilang sarili, pagdakay sinabi sa kanila, "Bakit binubulay-bulay ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga puso? Alin baga ang lalong magaang sabihin sa lumpo, 'Ipinatatawad ang iyong mga kasalanan,' o sabihin, 'Magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka'? Datapat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo, 'Sa iyo ko sinasabi, magtindig ka. Buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo.' At nagtindig siya, at pagdakay binuhat ang higaan at yumaon sa harap nilang lahat. Ano pat nangagtaka silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nangagsabi, 'Kailan may hindi tayo nakakita ng ganito?'" Marcos Kabanatang 3. At mula sa Jerusalem at mula sa Edomia at mula sa dakong ibayo ng Jordan at sa palibot-libot ng Tiro at Sidon, na lubhang maraming tao, nang mabalitaan ang lubhang mga dakilang bagay na kanyang ginagawa, ay nagsiparoon sa kaniya. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, na ihanda sa kanya ang isang maliit na daong, dahil sa karamihan, baka siya'y kanilang siksikin, sapagkat siya'y nakapagpagaling sa marami. Ano pat sinisiksik siya ng lahat ng mga nasasalot upang siya'y mahipo nila. At ang mga karumal-dumal na espiritu, pagkakita sa kaniya, ay nangagpatira pa sa kanyang harapan at nangagsisisigaw na nangagsasabi,
ikaw ang anak ng Diyos. At ipinagbili niya sa kanilang mahigpit na siya'y huwag nilang ihayag. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao at ang mga kapusungan nila, kailanmat sila'y magsasalita ng kapusungan. Datapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Marcos Kabanatang 5. At paglungsad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumal-dumal na espiritu, na tumatahan sa mga libingan at sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala, sapagkat madalas na siya'y ginagapos ng mga damal at mga tanikala at pinagpatid-patid niya ang mga tanikala at pinagbabali-bali ang mga damal. At walang taong may lakas na makasupil sa kaniya. At palaging sa gabit araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus, ay tumakbo at siya'y kanyang sinamba. At nagsisigaw ng malakas na tinig, na kanyang sinabi, "Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan? Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos, na huwag mo akong pahirapan." Sapagkat sinabi niya sa kaniya, "Lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumal-dumal na espiritu." At tinanong niya siya, "Ano ang pangalan mo?" At sinabi niya sa kaniya, "Pulutong ang pangalan ko, sapagkat marami kami." At ipinamamanhik na mainam sa kaniya na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. At sa libis ng bundok na iyon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipanginain. At nangamanhik sila sa kaniya na nagsisipagsabi, "Paparoonin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila." At ipinahintulot niya sa kanila. At ang mga karumal-dumal na espiritu ay nangagsilabas at nangagsipasok sa mga baboy. At ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, na sila'y may mga 2,000 at sila'y nangalunod sa dagat. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga yaon at ibinalita sa bayan at sa mga bukid, at nagsiparoon ang mga tao upang makita kung ano ang nangyari. At nagsiparoon sila kay Jesus, at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakapanamit at matino ang kanyang pag-iisip. Sa makatuwid bagay siyang nagkaroon ng isang pulutong, at sila'y nangatakot. Marcos Kabanatang 6. At hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa, liban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. At nanggilalas siya sa kanilang di pananampalataya, at siya'y lumibot na nagtuturo sa mga nayong nasa paligid-ligid. Marcos Kabanatang 7. Ngunit isang babae na ang kanyang munting anak na babae ay may isang karumal-dumal na espiritu. Pagdakay nang mabalitaan siya, ay lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang babae nga ay isang Griega, isang Serofenisa ayon sa lahi, at ipinamamanhik niya sa kanya na palabasin sa kanyang anak ang demonyo. At sinabi niya sa kanya, "Pabayaan mo munang mga busog ang mga anak, sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso." Tatapwat siya'y sumagot at sinabi sa kaniya, "Oo, Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumo ng mga anak." At sinabi niya sa kaniya, "Dahil sa sabing ito, humayo ka, nakaalis na ang demonyo sa iyong anak." At umuwi siya sa kanyang bahay, at naratnan ang anak na nakahiga sa higaan, at nakaalis na ang demonyo.
At dinala nila sa kanya ang isang bingi at utal, at ipinamamanhik nila sa kanya na kanyang ipatong ang kanyang kamay sa kanya. At siya'y inihiwalay niya ng bukod sa karamihan, at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga niya, at siya'y lumura, at hinipo ang kanyang dila. At pagkatingala sa langit, ay siya'y nagbuntong hininga, at sinabi sa kaniya, Ephata, sa makatuwid bagay, mabuksan. At nangabuksan ang kanyang mga pakinig, at nakalag ang tali ng kanyang dila, at siya'y nakapagsalitang malinaw. At ipinagbili niya sa kanila na kanino mang tao ay huwag nilang sabihin, ngunit kung kailan lalong ipinagbabawal niya sa kanila, ay lalo namang kanilang ibinabantog. At sila'y nangagtataka ng di kawasa na nangagsasabi, mabuti ang paggagawa niya sa lahat ng mga bagay. Kanyang binibigyang pakinig pati ang mga bingi at pinagsasalita ang mga pipi. Marcos Kabanatang 27. Marcos Kabanatang 8. At nagsidating sila sa Bethsaida, at dinala nila sa kaniya ang isang lalaking bulag, at ipinamanhik sa kaniya na siya'y hipuin. At hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas ng nayon. At nang maluraan ang kanyang mga mata, at maipatong ang kanyang mga kamay sa kaniya, ay kanyang tinanong siya, nakakakita ka ba ng anuman? At siya'y tumingala, at nagsabi, nakakakita ako ng mga tao, sapagkat namamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy na nagsisilakad. Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang mga kamay niya, at siya'y tumitig at gumaling, at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. At pinauwi niya siya sa kanyang tahanan, na sinasabi, huwag kang pumasok kahit sa nayon. Marcos Kabanatang 9. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapasa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Na dooy hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy. At kung ang paa mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay kaysa may dalawang paa kang mabulid sa impyerno. At kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata, kaysa may dalawang mata kang mabulid sa impyerno, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy. Sapagkat bawat isa'y aasnan sa pamamagitan ng apoy. Mabuti ang asin, tatapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat? Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin, at kayo magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Marcos Kabanatang 10. At nagsidating sila sa Jericho. At habang nililisan niya ang Jericho, nakasama ang kanyang mga alagad, at nang lubhang maraming mga tao, ang anak ni Timeo, si Bartimeo, na isang pulubing bulag, ay nakaupo sa tabi ng daan. At nang marinig niya na yaoy si Jesus na Nazareno, siya'y nagpasimulang magsisigaw at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik. Datapwat siya'y lalong sumisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At tumigil si Jesus at sinabi, tawagin niyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag, na sinasabi sa kanya, laksan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig. Tinatawag kaniya. At siya, pagkatapon ng kanyang balabal, ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. At sumagot sa kaniya si Jesus at sinabi, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabboni,
natanggapin ang aking paningin. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At pagdakay tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kaniya sa daan. At yan po ang part 2 ng ating pakikinig ng mga salita ng Diyos, ng mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa sulat po ni San Marcos. Nawa po sa mga narinig po ninyong mga salita ng Diyos sa Biblia ay nakatulong ito para mapalakas palalo ang ating pananampalataya. Sa susunod naman po, atin naman pong pakikinggan yung mga himalang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa sulat naman ni San Lucas. Kaya kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, huwag po ninyong kakalimutang i-follow para po updated po kayo sa mga bagong video na gagawin ko na kagaya po nito. At huwag po natin kakalimutan na i-share yung video na ito para po makatulong po tayo sa iba. Maaring sa atin, maliit na bagay lang ang pagpindot pero sa iba po ay napakalaking tulong po nito para sa kanila. Lalo na sa ating mga kababayan na humihina ang kanilang pananampalataya. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay tanda ng pagmamahal sa kapwa-tao. Sa abot ng aking makakaya, ay sinisikap kong maibahagi po sa inyo, ma-share din po sa inyo yung mga natuklasan kong kaalaman mula sa banal na kasulatan.